Maayong buntag sa atong mga ka-agri o mga kasowa na naminaw karon no sa tibuok Central Visayas. So kami gihapon inyong mga kauban sa eskwelahan sa kahanginan si Ate siya o kauban nako si Miss Julina gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 7 na maghatag kaninyo og impormasyon mahitungod sa atong smart rice agriculture. Okay, so mo kini no ang atuang ika-12 na jud ni Ate siya nga panagsibya diri sa kahanginan no kauban ng DA o DTI. So kaniya tong programa no madungog din ninyo matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes sa sulod sa 30 minutos sa takna nga alas 4 ngadto sa alas 4:30 sa buntag. And daghan kayong salamat no sa ato ang mga listeners and viewers sa Facebook Live sa kanunay na atubag sa ato ang text question o pag-participate pod no sa ato ang School on the Air. So para sa ato ang topic karong buntag no kay mahitungod ni sa key check number 5. So ang sufficient na nutrients or ang sakto o igo-igo na nutrisyon para sa ato ang mga tanom na humay. So kani discuss sa ato ang suki na resource speaker no gikan sa Bohol Agricultural Promotion Center ang ato ang Science Research Specialist na si Ma'am Cecile Aves Opada. Para sa ato ang text question last episode no. So ato ang gibili na pangutana para sa ato ang mga listeners kay pila ka adlaw or within pila ka days dapat nakapuli na ta sa ato ang mga tagod once makabalot ta o nakakita ta na naay nawala or naay missing sa isa ka hill or isa ka quadrant para sa ato ang transplanted na mga seeds. So ang atong tubag anino kay within 7 days dapat nakatanom na ta sa ato ang mga reserba na tagod. So congratulations no sa tanan nato mga nakatubag og correct o para sa ato ang mga listeners po or viewers na nag-comment sa ilahang mga tubag. So all right. So ato aning i-discuss further no ang atong key check number 5. So mubalik ta no sa mga pipila ka pahinumdom. Palay-aralan. Naa kay laing nahibawan. Kanatanan nakatunan sa Palay-aralan. Pangandam sa bisag unsang mga hagit sa panahon. Maong ipaambit ang imong mga nakatunan. Apan mas maayo nga imbitahon na nimo sila sa mosunod nga enrollment aron magkauban na kamo. Gihatod kaninyo sa DA ug pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Hinumdumi, mahimong maalamon nga mag-uuma sa Palay-aralan. Palay-aralan. Mahimong maalamon sa mga bagong teknolohiya sa pag-uma. Hibali kung unsang mga kinahanglang buhaton para sa abunda nga ani o sa taas nga halin. Mga bayaning mag-uuma. Ugmara ang nahibawan sa Palay-aralan. Gihatod kaninyo sa Department of Agriculture ug sa pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Makatunog magtuon bisag ug naa sa balay. Paminaw o pagtanaw sa mga radio stations o di bakaha sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule o para sa dugang impormasyon. Walay mo absent ha? Aron dayon na kita sa pag-uswag sa Palay-aralan. Palay-aralan. Umaukad to ang atuang mga pahinumdom. Usab kini atong programa gidalin kaninyo sa Department of Agriculture Region 7 ug sa Agricultural Training Institute 7. So karong buntagan no, kauban gihapon nato ang atuang resource person para sa Palay Check number 5 o atong welcome karon diri sa atong studio si Ma'am Cecile Opada. Good morning, Miss Julina. Good morning, Ate Sha. And of course, good morning sa ato ang mga naminaw karon sa kahanginan, sa ato ang radio station. Kumusta man ang ato ang pananom karon diha? Nya karon sumpay sa ato ang K-check number 4. Ang ato ang kung niingon ta sa K-check number 4 og sufficient or igo-igo nga kadaghanon sa ato ang himsog nga tagod, ang atong K-check number 5 naghisgot na siya og igo pod nga nutrients or abono nga ihatag nato sa ato ang tanom gikan sa iyahang pagpanipak hangtod sa iyahang pagbusog or gitawag nato early panicle initiation hangtod sa pagpamuswak na niya. So taas-taas ni siya nga K-check ang kaniang K-check number 5 nagisgot ni og
macro and micronutrients nga angay natong ihatag sa ato ang mga tanom nga humay. Importante di ay kayo nga ang ato ang ihatag nga input, no, fertilizer ngadto sa ato ang tanom, mao siya'y magdugang or magpuno sa kakuwangon. Kay ang atong yuta mao bitaw nga doon na tay mga organic agriculture practitioner nga wala na nagrekomendar nga moabono patag mga chemical nga mga abono. Pero ang ato manggong yuta karon is mo'y ato ang dapat ayuhon. Nati daghang klase sa abono. Pero dili na siya pwede ihatag sa kausang higayon sa kinabuhi sa humay. Na siya gitawag nato og correct type and amount of fertilizer given at the right time of the stage of the plant. Sa ato pa, saktong klase sa abono, saktong gidaghanon, ihatag ngadto sa tanong sa saktong takna or gutlo or stage sa iyahang kinabuhi. Kung kanusa siya gikinahanglan. So dapat nahibaw-an sa farmer kanusa man ni nako isabwag ning ako ang complete fertilizer or kaning 14 kanusa ni nako isabwag akong urea. So unsa man atong rekomendasyon, recommended nato nga buhaton para makabot nato ang sakto nga nutrients sa ato ang humay nga gitanom sukad sa pagpanipak niya hangtod magbusog, early panicle initiation kanang unsa may mailhan sa humay nga buros na siya or buntis or busog na, gitawag nagbusog na, mulingin ang iyahang lawas. Mura po day nagbayi ang humay. Kung tanaw na to ang iyang sipak, di ba flatten pa na siya kung maupay pagpanipak. Mura siya flat nga na mga palak sa dahon. Kung padung na siya mag-PI, no, panicle initiation, kanang kung imo i-dissect na iyahang punuan, dito sa iyahang buko gani kinalasan nga buko, imo na siyang bukikion, makita nimo na nay puti. Kanang puti siya nga buwak na siya mo nay uhay. So mo na siya panicle initiation mo pa yung pagtubo jud niya. So makita na nimo ang puti ana pagka pila ka weeks mugawas na siya as uhay. So flowering stage. So ana nga time importante kay ang saktong nutrihina nga ihatag nato sa ato ang tanom. So ato ang kinahanglan nga naa gyud tay visual observation. So kinahanglan nga ang macronutrients makita nato na diri sa punuan. Nung gamit kay na siya diri sa iyang roots, sa iyahang punuan no, lower leaves, ang nitrogen, phosphorus, potassium. Mo na siya importante kay macro. Ang micronutrients anhi na magamit sa leaves, upper leaves. Ang ato ang mga zinc, calcium, copper, iron, boron, sulfur, anhin na siya diri mo manifest ang iyahang kakuwangon sa iyahang dahon. So kinahanglan jud nga ato yung i-observe ang iyahang deficiency kakuwangon. Dili tanang gadag or yellow nga color din ha, kuwang na nag-urea, namusabwag din tag urea. Posible to nasakit na to siya, lahi nga sakit. Unya, number 2, pwede na ito magamit na ay daghang tools nga gigahatag ang DE kanang kung kabantay atong mga farmers ani basing karon na apa ni sa ilaha leaf color chart. No, wala lang ko kadalag sample. Leaf color chart na si Jay Murag kanang ana gamay ra na siya, rectangle nya. Na siya color green tanan pero lahi-lahi og shade nga pagka green. So unsa man ang gi-diagnose ani nga leaf color chart? Nitrogen na jud siya nga deficiency, no? So ang iyang buhaton ani una atong leaf color chart maadto ta sa basakan. So atong salipdan ang adlaw kay transparent kung hayag ang adlaw kay mo change ang color sa dahon sa humay. Affected siya sa sidlak sa adlaw. So para ma-measure nimo ang iyang tinuod nga color salipdan nimo ang adlaw. So para dili siya directly expose ang dahon nga imong i-test. So again, basta mag-test ganita bisag unsa nga testing 1 meter away gyud na gikan sa pilapil. So adto ta mo sugod og kanang ihap. Atong itandi ang dahon sa ato ang humay ngadto sa leaf color chart. So imong pangitaon og asa siyang dapitan ni parehas og color. So
mangita kag 10 ka samples. So importante kaayo nga imuhang makita nga kanang mag-average ka kay kung usara pod makuan man na dili man or 5 lang dapat 10. So kung isa na kaluwang again diagonal ang pagkuha. So atong i-diagonal unya isa ka sample duha hangtod naabot ka sa daplin. So imong i-take note ang reading kung number 3 kay murag naman na siya number 3, 4, 5, 6. So number 3 ana mo na siya ang reading, number 4 ana kay naana sa recommendation din sa ubos kung sa likod sa leaf color chart kung unsay iyahang average nga reading, for example number 4 siya unsa iya need pa ba siya abono, pila pod ka kilo. So naa dito gi-determine. So right away inag-abot nimo inaghuman nimo kuha sa 10 ka samples of data, maka-recommend na dayon. Kung pila ka sako, kung very light green siya, 1 bag per hectare ang isabuag nimo nga urea. So so napoy another one is kaning gitawag na tong MOIT kit or the MOIT app, -1 element technique. Kani siya himuon ni siya before pa magtanom. Kay ang gidiagnose ani ang yuta. So magkuha tag soil samples nga tulo ka samples no within sa isa ka luwang. So isa diri ko kag sample dinhi then i-mix na tanan samples niya. Naanay kuan naana siya 7 ka kits, 7 ka nutrients nga gibutang na -N, -C, -P, -K, -zinc nya complete katong kompleto. So -1 element siya kay kung wala siya P, so -P 1 element man na, phosphorus, -K potassium, -N -nitrogen. Sa ato pa kani nga observation pot nga yuta nga gitamnan nato sa kanang humay, wala ni siya element nga nitrogen. Wala ni siya element diri ang isa ka pot, wala element nga phosphorus, wala element nga potassium. Naay isa ka pot nga kumpleto tanan elements nga kinahanglan. So after 30 days harbison tong humay adto dahon, timbangon siya tapos i-analyze. Kung depende sa iyahang weight, so naana siya analysis. Kung makaingon ka nga kaning akong yuta is kulang ni siya og potassium or kulang og phosphorus, so para nga i-recommend dayon nato sa farmer atong analysis or end recommendation unsang klasiha sa abono ang ihang paliton. So dapat siya mahimo before transplanting. Okay, para makaandam na siya. Pero karon naana pud tay bag-o kani atong rice crop manager. So kani ang mas nindot kay ang farmer jud ang interviewon no based sa iyahang farmer's practice. Unsay naanda niya nga gihimo sa iyahang fields ayang pagpamasak. So interviewon siya, i-encode ang iyahang answers, then right after that mag-generate ang atong app og 1 page nga gitawag nga tong fertilizer recommendation. Nga based sa farmer's practice ug sa target yield ni farmer, mingon si mag-uuma nga akong mga uhot kay ako rang gibalik sa ako ang basakan ma'am. Tapos nagsigi kog sabuag og iti, nagsigi kog sabuag og carbonized rice hull, unya gatuman kog follow period, wala kay ko nag-spray og chemical, so minana na. So previously mao ni akong abot 100 bags niya. Gusto ta akong mahimong 150 bags ang akong abot. So kana tanan nga information i-encode na sa technician. Then after that mahuman og process, mahuman og kwan ang computer, ang system mahuman siya analyze mo. Hatag din siya og 1 page recommendation nga based sa answer sa farmers and practices og sa iyahang gustong kabuton nga abot, mauni nga mga abono ang iyahang paliton nya anhi pong tayma sa edad sa humay niya dapat isabuag or iabono. So importante kay na siya nga himuon before sad ang planting. So number 2 is kinahanglan ang recommendation nato para makabot natong K-check number 5, know the right element, amount and timing of fertilizer application, or kung natay acronym ana katong make it right, eat nga kaon no, EAT. So mo to akong giingon kaganiha bitaw nga dapat ang abono di ay or ang atong nutrients mahatag gid nato siya
insakto sa gikinahanglan sa tanom. So E is know the right nutrient element. So muna E that the plant needs. So giving the right nutrients increase cost efficiency. So mao ni no, E is element. So kinahanglan di ay nga kung wa pa ta nasayod sa unsay kuwang nga elementos atong yuta, kuwang ba siya phosphorus, kuwang ba siya nitrogen, kuwang ba siya potassium, ato jung ipa-test atong yuta. Medyo na pinaka-importante basic yun unta no. Unya kung di ta makapadag soil samples, so pwede rin nato gamiton ang atong RCM, Rice Crop Manager, para specific yun ni siya nga apps developed by ERI and Phil Rice para nga magamit ni farmer right away. So before, no mo ni siya kanang mo-assist sa technician nga matabangan ang farmer sa iyang panginahanglanon. So, right nutrient element, ang A is know the right amount of fertilizer to apply. Too much or too little is not good. Dapat right amount of fertilizer imong ihatag niya. Kay kaning atong mga farmer, uban, kay tingan na ta ba? Reklamo na, ma'am, nasunog lagi ako ang humay, ma'am. Kasi nasunog. Tinguan maron. Mo gani, ma'am, nasunog. Nya mo to adto na ko sa basakan. Nasunog jud ay iyang dahon. Ang iyang humayan tambok na kayo, tag-astig dahon. Lamig yung guys sa tanawon niya kung bayi pa na, kung laki pa na, lapyo kay ba, kung ka nang marabit tag, lamig kay kumuton. Lami aman, tunig hapon, imong tanong, imong basaktay, nga no, manikaron nga, nasunog na ang mga dahon. Ingon siya nga, kana awa to isang atong sang semana, siya nga gahapon, manggod ma'am, kay kanang buntag ba sa'yo, ng sabuag ko, urea, kay landong-landong, uwan mo to ng gabi, ma'am, sabuag ko, pagkahapon, pagkaudto, init kay ma'am. Karon ma'am kay naa na nang dagway ana nasunog na ingko because gi-apply ka sa imuhang humay og urea nga tambok na kay siya daan. Unya pagyud buntag ang gauwan pagyud gabi. So napayamog na bilin sa dahon wa pa kay ni init ba. So dili ta mo apply og mga abono labi na urea kung ang dahon sa atong humay naapay mga yamog-yamog. So imo sana siyang ipa-dry no sa sunlight, then pagka mo abono kay kung basa na ang dahon mo abono ka mo pilit ang abono sa dahon. So once nga mo pilit siya dato urea be na siya nitrogen, musunog jud na siya inag-init. So mo to na nalayos ang dahon no nasunog. So anak ko nga tambok na unta imuhang tanom tay imo pa jung giabunuhan ingon siya nga tanawa gud ang silingan mo mas green pa man na sa ako. So ako pag yung giabunuhan. So ang mindset sa ubang farmers nato kanang pagrinay og dahon sa humay mao na nga nanubra na kay ang nutrients no. So importante right amount. T, know the right timing of fertilizer application. Kinahanglan nga right timing kay mao na kung ang imuhang tanom is nasa tillering or tigsipak padung sa tigbusog o padung sa tigbuwak dapat daghang nitrogen. Ang nitrogen is makapadaghan og dahon. Kabawta nga ang dahon is mo'y gikinahanglan to process the food sa pagkaon sa tanom pinaagi sa photosynthetic activity. So dapat daghan ang dahon niya. So during sa pagpanipak, daghag sipak, daghag dahon, daghan siya sipak para nga daghan sa siya mugawas nga uhay, daghag magburos nga mga sipak. So daghan siya dahon para na enough nga mo process sa food. So dapat tagaan nimo siya complete katong na potash kay ang potash ang NPK mo ng macronutrients mo na siya makahatag og kalig-on sa imuhang tanom. So mao na nga dapat E element, A amount, T timing. So it. So we will make it right. Kay ang ato ang gikinahanglan is macro and micro. So ato ni siyang hisgutan ang macro karon. Unsa man ang macro? Tulo ra ka buok. NPK. So mao na nga atong abono sa sako, NPK ra jud nang naa. Sa una kay di ko kasabot na eskwela pa ko. Naman ko soil science nga subject. Unya kay niingon naman na nga sold the kuan kana isold ko nutong pila ka kilo ang palito ni farmer nga nitrogen based fertilizer kung mao ni ang fertilizer rate hala ang sura jud nako adto ko adto nakuha karon na nagtrabaho nako sayon naman kay pagkuan pag-determine kay kana di ang
complete, gitawag siya complete kay naang upa ay tulo ka macro no N, P ug K. Nitrogen, phosphorus ug potassium. Importante kay ning tulo sa early stage sa atong humay kanang sa tillering, early panicle initiation ug flowering stage. So pwede ta mo abono complete og urea 0060. So, mas daghan ang urea nga gikinahanglan nato. So, kung maingon ta og complete fertilizer, ang iyang number bitaw diha kay 14. Sa percentage na siya, sa ato pa sa isa ka kilo ay isa ka sako nga abono nga 50 kilograms. Ang 50 kilograms i-multiply nimo og 14%. Pila man na siya ka kilo? 50 times 14%. Mao na siya ang iyahang mao na siyang kadaghanon ka kilograms ana nga macronutrient present ana nga sako. Na sunod 14% nga P, phosphorus. 14% nga potassium. Sa ato pa sa 50 kilos dili na tinuod nga 50 kilos ang nitrogen ana, 50 kilos pod ang potassium o 50 kilos pod ang kuan kay percentage raman ana kay ang uban ana din ang nakabugat katunang other kanang elements nga mo ay gigamit para nga mo mahimong abono no sa pag-process. So kung based sa RCM recommendation mo abono kag 0060 during anang early tillering, early panicle o flowering pila ka kilo mo palit jud kag potash. Unya urea 4500. So 45% of 50 kilos maura pod na ka kilo ang makuha nimo nga urea. I mean nitrogen anang imong abono. So right amount of nitrogen kinahanglan nga imong magamit kay mao na siya mo promote sa plant height, plant pillar, leaf size o panicle per hill. Importante jud kay ang nitrogen. So sa ginaingon na nako ganihan no para sa iyang pagdahon, pagpanipak o pag-produce og healthy nga sipak para sa iyahang panicle or sa uhay later. Unya ang mailhan nato nga kuwang siya og nitrogen bisan og kanang nagdako na siya kay putot siya. Stunted growth. Unya wala kayo siya sipak. Of course kay ang nitrogen pagpampasipak man siya og pangpadaghan sa dahon. So mura siya upawon, putot, wala ka tubo, putot nga upaw. Okay, so para mabaw-an nato ang right amount, gamiton nato tong leaf color chart, gamiton nato tong MOET, gamiton nato tong rice crop manager. Okay? So kung maingon ta og right timing, dapat 7 to 21 days. Within ana nga range after transplanting mahatag nato nga klase sa abono ang nitrogen. So kung moisgot pod ta og phosphorus, sa P nga phosphorus, right element no ang yang function ani siya ang gadala og energy. Siya ang storage sa energy and transfer sa food. Sa ato pa ang phosphorus para pagpalig-on sa iyahang punuan or sa iyahang sipak. Kay siya man ang tig-transfer, siya man ang agianan sa food gikan sa soil nutrients kuhaon ni roots moagi sa iyang punuan padung sa iyang dahon o sa iyang mga bunga no. So kinahanglan lig-on. So pampalig-on dinis lawas si phosphorus. Murag saging no. So ang iyahang sa rice mo promote siya vigorous root or lang himsog nga roots o sipak dinha sa iyahang sugad pag panipak hangtod pag ripening, paghinog. Kay og kuwang og phosphorus ang ato ang tanom nga humay, matinga ka kay mabali ra siya galit. Matinga ka bitaw nga haloy nga tumba naman ni siya, ni pilay naman, ni ana naman kay kuwang dag phosphorus. So ang deficiency niya, ang simptomas kay stunted dark green gihapon kuno unya kanang ang iya bitang sipak kay kanang mutuskig ra ba ang dahon. Dili siya kanang natural nga mo ana siya mobag. Mutuskig ra siya unya di kay siya makapanipa. Wasad kay siya dahon. So ang right amount mao ra gihapon tong balikon nato nga apps atong gamiton ang MOET ug atong RCM. Unya ang right timing sa atong phosphorus 14 days. Within 14 days ang phosphorus mahatag na. So complete no within 14 days. Ang potassium, which is the K, in rice plant, siya ang magpapaspa sa pagtubo sa gamot o sa kanang kahimsog sa vigor sa tibuok tanom. Unya, makapaspa siya sa
kuha sa pagkaon or mag-process sa food, no, ang potassium. Unya, ang iya yung pinaka-main nga function is ang pag-increase sa size sa grains. Katunang sa iyang bunga na. And then, kanabitang namuwak na siya, no, nindot siya sa buwagan o kanang potassium or potash kay para tinggas nya. Uban na tong farmers na ga-introduce og foliar nga potassium base, lagi potassium base, i-spray nila kanang medyo mohar kanabitang ano siya kanang grain filling na. I-spray na nila kay para nga inagpadong mo harvest kay grabe kasi now tinggas kaayo or bugat kaayo ang iyahang kanang grain sa weight, no? Bugaton siya ba matinga ka nga gamay ra man untag abot pero daghan kag halin kay ngano bugat ang kilos niya basta kargado siya potassium. Unya kung deficient atong humay, ma-recognize dayon nato sila kay kanang kuana adto na sa late na dark green, yellowish brown leaf margins. Dark green siya pero ang margin sa iyahang dahon kay kanang yellowish. So dili nimo siya ma-detect earlier, ari na siya sa kanang later part sa edad sa atong humay. So mao na nga ang potash pud nga abono is ari na siya kasagaran pauwahi siya og hatag, no, kay diri na siya later na manggod siya kay iyang main function is vigor naman sa iyahang tipasi or kanang iyahang bunga. Okay? So, right amount, using gihapon sa Moed app o sa Rice Crop Manager. Right timing is 5 to 7 days before panicle initiations or katong before magbusog. No, after na ni siya nanipak, katong naana si Jay kanang niburos na siya. Sukad ana din ha, imo na siyang i-apply. So, atong balikon no, macro, nitrogen, phosphorus, and potassium. So, unsa ka importante, we should have make it right. E is for element, right element, and A is right amount, and T is right timing. Okay, so daghang salamat Ma'am Cecile, no? So daghan kitag nakatunan sa ato ang first part sa atong discussion karong buntaga, no? So ato aning balikon og discuss further pagkahuman sa mga pipila nato ka kahinumdom. Palay-aralan. Oh, naa na kay laing nahibawan. Kanatanan nakatunan sa Palay-aralan. Pangandam sa bisag unsang mga hagit sa panahon. Maong ipaambit ang imong mga nakatunan. Apan mas maayo nga imbitahon na nimo sila sa mosunod nga enrollment aron magkauban na kamo. Gihatod kaninyo sa DA ug pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Hinumdumi, mahimong maalamon nga mag-uuma sa Palay-aralan. Palay-aralan. Mahimong maalamon sa mga bagong teknolohiya sa pag-uma. Hibali kung unsang mga kinahanglang buhaton para sa abunda nga ani o sa taas nga halin. Mga bayaning mag-uuma. Ugmara ang nahibawan sa Palay-aralan. Gihatod kaninyo sa Department of Agriculture ug sa pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Makatunog magtuon bisag ug naa sa balay. Paminaw o pagtanaw sa mga radio stations o di bakaha sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule o para sa dugang impormasyon. O, walay mo absent ha? Aron dayon na kita sa pag-uswag sa Palay-aralan. Palay-aralan. Maokad to ang atuang mga pahinumdom. So, daghan kayo salamat ng Cecil, no? O ato na dyan nahisgutan kaganiha ang mga major nga mga pinahanggan sa atuang palay. So, unsa gayto ang mga nutrients na kinahanglan? Yes, natay duha ka grupo, no, macro ug micro. So sa karon sa ato naisgutan sa macro element, so NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. And ato pong para ma-determine nato unsaon siya paghatag, kinahanglan we should make it right. So para sa ato ang next question karong adlaw, no, for episode 12. Ready na ba mo mga listeners? So, para sa ato ang text question karong adlaw. So, sayo na kaayo ninyo kadaghan gyud siya gibalik-balik sa ato ang resource speaker karong adlaw. So, ihatag ang tulo ka macronutrients na kinahanglan sa ato ang mga humay. So, baliko na ko, ihatag ang tulo ka macronutrients na kinahanglan sa ato ang mga humay. So, i-text lang ang inyong tibuok pangan, space, inyong edad, space, inyong
alokasyon space inyong tubag sa 0938-739-0882. So balik ko na ko no, 0938-739-0882. So ihatag lang no ang ato ang tulo ka macronutrients. So kindly follow no sa ato ang format. So kasunod na mga adlaw no ato gihapong i-share ang ato ang mga teknolohiya sa panguma mahitungod sa ato ang smart rice agriculture. Yes, so mga ka-agrino, wala na jud kay tigo nga oras ug nahuman na jud pod ang ato ang 30 minutos na panatuban diri sa kahanginan ug sa Facebook Live nato no. Mapadayon gihapon ta sa mga sunod nga adlaw. Ang tug na pod sa sunod nga higayon no, kini gihapon ang inyong program host na si Julina ug si Ate Cha. Matiguban kaninyo sa susamang oras matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes ug mingon kaninyo Daghang salamat ug maayong buntag.